Po si Congressman Tabi, oh. Sa mga hindi pa po nakakakilala, Tabi po yan kasi tabingi eh. Pag-uusapan po natin, fire na natin, no? Alam niyo naman po, ang ganda po ng aura ng ating Vice President kagapon, no? Nakumpara natin yung mga itsura ng mga nag-file ng complaint. Ang layo po, no? Ito po, dito po, masyado madaldal pala tong Tabi na to. No, hindi ko alam kung bakit siya nag-epal. Pareho sila ni Congresswoman na France Parlor. France Parlor. Napunan niyo ba? Yung makeup artist bagong recruit mula sa Parlor. Kung anong Parlor, bahala na kayo. Mas matindi pa to si Tabi, talagang ibang klase. Ito po kasi yung pinahayag ni BP Sara, no? Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Okay. Ang dami pong sinabi ni Congressman Tabi Sendanya, no? Ito po, para po hindi maging obvious. Inano na po yan siya ng para hindi na po siya nakatabingi. Tayo na nag-adjust. Pakinggan po natin bago natin sagutin kung ano tong bakit nagalit si Senator Bato. Nagre-react po siya sa God Save the Philippines. Teka, baka maano tayo nito PTV4 naman pala. Tapos naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang kapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines. Dahil sa Okay. Pinutol na natin, no? Doon lang po. Yung iba, yung sa DepEd, yung sa confidential fund, wag na natin talakayin yan kasi nireklamo nyo na nga eh. No? Ang lakas daw ng loob ni BP Sara na magpahayag ng God Save the Philippines, hindi niya naman nailigtas yung mga magsasaka sa West Philippine Sea. Akala ko po tabingi lang yung itsura niya. Tabingi rin po pala pati utak eh. Yun yung problema eh, no? Vice President po si Sara Duterte, hindi po siya presidente ng Pilipinas, no? Baka nalilito. Kasi nga wala sa hulog eh. Baka pati yung utak wala po sa hulog. Hindi raw niya po naligtas yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sobra naman pagkabilib mo kay BP Sara. Hindi po siya presidente ng Pilipinas. Pero kung Duterte po yung iniisip nyo, nung panahon po ni Pangulong Duterte, ayon na rin sa mga mangingisda ng West Philippine Sea, nung dumayo dyan yung mga mambabatas, ano po ang sinabi nila? Nung panahon ni Pinoy, hindi kami nakakapangisda. Nung panahon ni Duterte, nakapangisda kami. Ngayon, hinihigpitan na naman kami ng mga inchik. Ibig sabihin na ngayon, panahon na naman ni BBM. So Duterte po, sa panahon po ni Duterte, malayang nakapangisda muli yung mga isda sa West Philippine Sea. Ano yung sinasabi mo, Tabi? Ha? Na hindi niya nailigtas sa mga mangingisda. Hindi po siya ang presidente ngayon. Pero nung presidente ng tatay niya, talagang nakakapangisda. Ito pa sinabi niya. Gusto kong sabihin kay BP Sara, hindi ito sa pinanjowaan. Kasi sabi ni BP Sara, mas masakit pa. Mas masakit pa yung hiniwalayan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Nasaktan si Tabi kasi siya yung isa sa mga nag-file ng complaint, di ba? Ito po ang sagot niya.
Te, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Kaya sa buwisit ni Bato, ito po sinabi ni Bato, yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Loko-loko rin to si Senator Bato. Ilapit mo raw yung pagmumukha mo kay Bato na sapakin niya para. Tignan niyo po. Ganyan na nga itsura mo. At naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Kami na nag-adjust sa'yo. Hindi niya na-save ang debt. Ang galing din itong gumawa na. Ulitin natin sinabi ni Bato. Yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito sa akin, sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Siyempre, alam po natin nagpapatawa lang si Senator Bato, di ba? Kasi nagpapatawa ka din eh. Di ba? Eh, sabi mo, te, hindi ito usapin ng jowaan. Kaya fair lang po. Pero alam niyo naman, yung mga patola, si Laila de Lima, pinatulan po, no? Si Bato. Alam mo, Laila, ito sabi ni Laila de Lima, galit na naman. Hindi ito biro. Hindi ito biro. Tahasang pambabastos ito. Naalaman natin, kaya pala Tabi, si Tabingi, si Congressman Tabi, dahil siya ay na-stroke. Na-stroke naman pala. Ang isang senador na nagsusulong ng karahasan kahit sa biro ay hindi naaayon sa tungkuling dapat niyang ginagampanan. Alam mo, Ma'am Laila de Lima, ang una po nagbiro si Tabi. Sabi niya, hindi po ito usapin ng jowaan. Sa tingin mo ba hindi biro yun? Once na nagbiro ka na, no, inunahan mo na ng biro, dinaan mo sa biro yung atake. Fair game na yan na atakehin ka rin ng biro. Ikaw naman, no, Laila de Lima. Pati ba naman biroan eh. Binibiro niya si VP Sara. Hindi jowaan daw ang usapan. Biniro din siya ni Bato. Nasasapaking kita pa. Para umistraight yan. Pero ito po ang hindi katanggap-tanggap dito kay Tabi, no? Ito pa po ang sinabi niya, if anyone should be saying God save the Philippines, it is the people suffering from her and her family's corruption, incompetence, and impunity. Hindi mo maintindihan, no? Congressman Tabi, naunawaan na namin ngayon kaya kaganyan mag-isip, hindi kompleto. No? Na-stroke ka pala. Okay, naunawaan na namin. Pero ipapaunawa rin namin sa iyo again, paano ka nagsasuffer sa people suffering from her and her family's corruption? Paano ka nagsasuffer? Eh, hindi naman sila nakaupo ngayon. Nung nakaupo po ang tatay niya, wala pong issue ng corruption. Nung wala na po ang tatay niya, wala pa rin pong issue ng corruption. Naunawaan kita kasi na-stroke ka pala. Pero, itinatama po natin. Marcos po ang nakaupo ngayon. Kung nagsasuffer po ang mga tao, hindi po kagagawan to ng mga Duterte. No? Itama lang po kita, Congressman Tabi. Ingat-ingat ka rin sa pagbibiro kasi kung magtanggol yung nanay mo, kala mo nauna si Bato eh. Tsaka okay na rin yun. Malay mo makatulong. Pasapa ka kay Bato. Ang dami po reaction, no? Pero, okay, meron pang isang abogado na nag-react kay Chis eh. Hindi ko na makita ngayon.
Hindi ko na makita, pero ito po yung laman ng kanyang reaction, no? Ang sinasabi niya, mali daw ng interpretasyon si Chis Escudero na dapat daw yung pag nagpasa na ng impeachment, etong pag nagpasa na raw na impeachment, dapat daw i-convene ka agad-agad. I-convene ka agad-agad ng Senado yung impeachment court. O di ba ikaw abogado ka? Abogado rin si Chis Escudero. Abogado rin si Antonio Carpio. Hindi lang siya abogado, dati rin siyang Supreme Court Justice. Ayun ang sabi niyo, Justice Carpio Marcos can call a special Senate session for impeachment. Kanya-kanyang interpretasyon lang po yan ng pagiging abogado, hindi po porket abogado. Kaya nga po may ultimate, di po ba? Kaya nga po may ultimate na magpapasya kung sino po yung karapat-dapat. Yan po yung Supreme Court. Kung may problema kayo sa interpretasyon ni Chis Escudero, yun yung pagkakaiba nyo. Si Chis Escudero ang Senate President. Hindi kayo. Marami, lahat ng abogado ngayon may kanya-kanyang legal stands. Wala pa po kasing nangyayaring ganyan. No? Wala pa pong nangyayari na aabutan ng susunod na Congress yung impeachment nang hindi nasisimulan. Yung kay Corona kasi, nasimulan na nila eh. Nag-impeachment court na sila. Ito po, hindi pa. Kaya wag po kayo makialam sa Senado, wag niyong pakialaman. Hindi naman Franz Castro ang pangalan niyo. Si Franz Castro lang po ang pwedeng makialam. Yung mga patawat. Okay.